Hello future art cream. So for today's video, let's discuss the 8 Erikson stages of development. This is the continuation of our discussion. So let's discuss the stage 2 or the autonomy versus shame and doubt. According to Erikson, ang isang children daw or isang bata sa stage neto ay nakafocus daw po sa pagdevelop ng kanyang self-control. Ano ba ang ibig sabihin ng self-control? Pagka sinabi po kasi nating self-control, ibig sabihin ito daw po isang ability na kung saan hindi po natin ipinapakita or ginagawa yung ating nararamdaman. Kaya naman, ang major question ng isang bata dito, can I do things myself or am I reliant on the help of others? Ibig sabihin, kaya ko bang gawin ito para sa sarili ko o baka naman ako ay nakadepende sa tulong ng ibang tao? So basically, ang stage po na ito ay nagaganap po between the age of 18 months or around 2 to 3 years. Ano ba ang ibig sabihin ng autonomy? Pagka sinabi kasi nating autonomy, ito daw po ay pinaka-importanteng parte ng development ng isang bata. So kapag yung isang toddlers or isang bata po is na-encourage po siya na explore or gawin po yung mga kagustuhan niya, nade-develop po doon yung tinatawag nating autonomy. Sa makatuwid, kapag sinabi naman po nating shame and doubt, ito naman yung mga over-restricted na kung saan naglilid po yan na lack of confidence o kaya naman lack of independence. So kung na-develop po yung autonomy ng isang bata, ibig sabihin na-exercise po niya yung critical thinking skills at nagiging comfortable din siya doon sa kanyang katawan. Bukod pa dyan, nagkakaroon din po siya ng greater sense of identity. At natututo din po sila dun sa kanilang pagkakamali. At syempre, nagkakaroon din po sila ng decisions and napaprocess yung kanilang emotions. Kapag sinabi nating shame and doubt, sabi nga natin kanina na kapag ang isang bata is nagkakaroon sila ng tinatawag nating overly restricted, nagkakaroon po sila ng lack of confidence and lack of independence. So ang tendency po niyan is magkakaroon po sila ng anxiety, depression, lower academic achievement, lower levels of coping skills, and lack of control over their lives. So malaking gampanin po ng isang magulang na bigyan po sila ng opportunities. Lalong-lalo na po para po sila ay maging independent. Hayaan po silang gumawa ng sarili nilang pagkain. Hayaan din po nilang gustuhin yung mga gusto nilang damit at mga gustuhing laruan. At siguraduhin ng magulang na lahat po ng ginagawa ng kanilang anak ay tama po. Dito po sa autonomy versus shame and doubt, ang pinaka-importanting event po nito is the toilet training. Ibig sabihin, kailangan ang isang magulang po is very supportive. Kasi pag alam na isang bata na suportado ang kanyang magulang sa kanyang ginagawa, mas lalo pa nitong gagalingan. So paano ba natin malalampasan ang tinatawag nating shame? Una, kailangan natin i-acknowledge yung nararamdaman ng isang tao. Pangalawa, kailangan po natin mag-reflect kung ano ba yung cause na ginawa nating kahihiyan. Next, kailangan natin i-address or kailangan natin tignan yung ating mental health para po maiwasan po natin yung mga disorders. Pag hindi na po natin kaya, kailangan natin humingi po ng tulong, especially sa mga mental health professionals. And lastly, we need to develop the compassion. Kasi lahat naman po ng tao is meron pong pinagdadaanan. At tandaan mo na ang sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. Next, we have the stage 3 or the initiative versus guilt. Future art creams, kapag nagustuhan mo po ang aking video, please comment and share. And comment ka po ng part 3 kapag nagustuhan mo siya. Itong stage 3 ay gagawan ko na lang siya ng separate video. So ayun lang, thank you!